Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel pero medyo late na din ito pero syempre kailangan kong kailangan kong mag-upload dahil legit naman ang chika na gusto ko lang sabihin kasi ngayon na sa panahon ngayon ng social media napakadaling sumikat talaga kung gusto mong magkapangalan makilala agad sa social media gumawa ka agad ng eksena kung minsan kahit nasabihin mo namang hindi mo intentional pero iba pa rin ang nagiging dating. But anyways, ito nga yung pinag-uusapan sa TikTok na video, of course, ng isang TikToker, kayo yung bahala kung ang pangalan niya. At of course, si Filmar ay partner ni Andy Eigenman, diba? So, napanood ko rin naman yung video na yon. Although wala naman ako masyadong makitang flirting, nasabi nila flirting kasi yung tingin ko lang naman, wala namang hugging, wala namang kissing. Kumbaga, siguro nasa tumitingin. Pero just the same, no? Iba pa rin na naging dating. Parang sa panahon ngayon siguro, ang interpretation ng marami, alam mo ng partner ni Andy yon, dapat hindi ka na dumidikit ng ganon. So, but yun nga, tamang-tama, perfect na perfect ang chika ni Andy Eigenman dito. Sabi niyang ganyan, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity just for some social media attention. Boom! Yun na nga yun, attention, diba? So, kung talagang wala ka rin namang intention doon, sana pwede namang ibang attack, no? Pwedeng ibang content sana. Pero yun nga, in-upload pa. Or siguro nga, sana, but again, kanya-kanyang intention yan, kanya-kanyang drama yan, just to steer, di ba? Yun ang makahakot ng atensyon at syempre, makapagdala ng kung ano mang iisipin. Pero syempre, ako naman, nakita ko naman kasi si Andy Eigenman tsaka yung girl, di ba? Not for anything else. Pero syempre, marang ang labo naman kasi na. At saka ikaw ba naman, kung sa panahon ngayon, lalo yung mga lalaki nakakaloka, alam niyo naman sa panahon ng social media, konting kilos nyo pa, konting kilos nyo lang, marami makakakuha agad ng attention. Especially kung meron nga kayong, halimbawa, si Filmar, alam naman na partner siya ni Andy Eigenman. So, dapat medyo nagiging maingat din. Pero sometimes, kahit nasabihin mong very innocent ka doon, wala ka namang intensyong masama, there's nothing to hide, okay lang yon. Pero kasi, iba ang nagiging dating. Kaya sa panahon kasi ngayon, di ba parang nabubuhay tayo sa drama, sa social media, sa reaction na nagiging problema. Kaya ang sarap din ng feeling minsan na wala kang hawak na cellphone, yung dead makala. Ako minsan may ganun, yung matutulog lang ako or whatever. Kasi, syempre, di ba, peace of mind na rin kasi once makabasa ka ng mga ng reaction ng iba, negativity, parang na-absorb mo yung mga bagay na yon. So, ako ngayon, ang pinagkakabalan ko ay valuable. But anyways, ayan, so, sana next time matuto rin si Filmar. Although wala naman for me, wala namang masama sa ginawa niya. Nakatayo lang naman siya doon. Unlike yung mga nakita natin noon na may partner na nga sila. I mean, ibang celebrity, alam mo may mga partner na nakita natin nagkikissing scene pa sa isang party. Yung mga ganun talagang hirap nung i-justify or sabihin mo na nalasing lang. So, usually ganun ang mga nagiging reason. Pero syempre, sa panahon ngayon, ang dali-dali, kasi nga, ang dali naman makalimot ang magiging issue ngayon, tomorrow, pag nagkaroon na ng bagong issue, goodbye. Pero anyways, ayun, so uulitin ko lang ang statement ni Andy Eigenman at sana tamaan ang dapat tamaan, no? Kung tatamaan. Pero yung iba kasi nga, gusto pa rin nila, gusto na makilala, gusto na lang mapag-usapan sila kahit sabihin wala silang mali siya. Pero yun pa rin yun The fact na nag-upload ka ng video at meron kang mga ganyan, ayun na. So again, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people, and dragging them into their negativity just for some social media attention. Yun lang tuloy, ang dami-dami katakot-takot na panlalait tuloy ang nakukuha ni ate girl na yon. Diyos ko, lalo na kahit nag-apologize na siya or nagbigay na siya ng statement, parang ang dami pa rin. And out of that, ang daming nakagawa ng content. Just like this, mayroong content para dito. Pero ako ginawa ko, celebrity naman si Andy Eigenman. Kung hindi lang naman kay Andy, dead ma rin naman ako. Hindi ko naman kilala si ate girl. So yun na muna for now. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pag-support sa aking YouTube